Alam niyo po, sa dami ng kaguluhan na nangyayari sa ating mundo, di ba po, hindi natin maitatanggi talaga na naapektado talaga tayo sa nangyayari sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, di ba, yung mga kaguluhan sa gobyerno, rumors of wars, nandyan yung mga famine, nandyan yung earthquakes. Sabi ko nga, hindi pa man tag-ulan pero ang lakas na ng ulan. Tama? So talagang nakaka-bother po yung nangyayari sa atin sa paligid natin. Pero alam nyo ba na merong pangako ang Diyos sa atin bilang mga anak niya? Meron siyang pangakong distinction na ano man yung nangyayari sa paligid natin, patuloy tayong umasa sa Diyos. 'Di ba? Na siya ang ating gabay, siya yung bahala sa mga pangangailangan natin. Kagaya nga po ng tanong ko sa inyo kanina, hindi natin maitatanggi talaga, di ba? Ayaw man nating aminin, maging honest man tayo, pero isa yan talaga sa pinoproblema talaga natin, yung ating supply ng pinansyal. Amen po ba? Do you agree? Hihina. Amen. So, I realize na kung isa ito sa mga pinoproblema natin sa pang-araw-araw, tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia. Alam nyo, marami sa atin, nag-a-attend pa tayo ng mga seminars, nagbabayad tayo ng mahal sa mga coaches para sa ating, kung paano natin i-manage yung ating finances, kung meron ngang i-manage. Diba? So, pero tingnan natin ano ba ang sinasabi ng Biblia. So, ibukas po natin yung mga puso natin, mga kapatid. Kasi sabi ko nga sa inyo, alam niyo ang Bible, lahat ng detalye ng life natin, may magandang plano ang Lord. Pero alam niyo ba na, yes, there is what we call the general blessing sa Panginoon. Pag umulan, lahat mababasa. Pag umaraw, maaarawan ng tao. Pero alam niyo ba, ng Bible ay punong-puno din ng principle. It means na meron talagang principle. Pag may principle, meron kang gagawin at meron promise ang Lord. Okay, so may mga principles. Okay, now, ang message natin today is called Blessed to be a Blessing. Okay, ang sabi ng Lord kay Abraham in Genesis chapter 12 verse 2, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. So, blessed to be a blessing. Now, church, think about this. What if, ba narinig nyo na to dati, what if na kaya ka pala pinoprosper? What if kaya ka pala binigyan ng Lord ng business? What if kaya ka pala pinoprosper ng Lord ang finances mo? On your finances, ito yung context ng message natin today, church. Sabi ko nga po sa'yo, the Bible talks about this subject more than it talks about any other subject. Kasi, Bible na rin nagsabi, di ba? Minsan, ang tao talaga, pinagpapalit talaga ang Diyos sa pera. Hindi lang minsan, no? Madalas nga Kaya nakita ng Diyos na itong bagay na to ay mas pinahahalagahan ng maraming tao kaysa pahalagahan nila ang Diyos. Kaya nga, sinabi rin ng Bible na the love of money is the root of all evil. Love of money. So, money is not evil, but the root of all evil, pag minahal mo na ang pera, yun ang nagiging evil. Tama ba? Amen po ba yun? Amen. Kasi kung ang money ay evil, so yung mga nasa pitaka nyo, evil. No. Yung pagmamahal sa pera, pag ang tao ay naging sakim na at nagmahal na sa pera, yun na yung evil. Amen. Okay. So, what if? Kaya ka pala pinoprosper ng Lord kasi gagamitin kanyang blessing sa church o sa ibang tao. What if? Tama, naisip nyo ba yon? Na kaya pala pinoprosper ng Lord yung gawa ng mga kamay mo kasi magiging blessing ka sa iba. Now, sabi ko nga po sa inyo kanina, kung isinulat to sa Bible, so dapat lang natin pag-usapan. Open your Bible in book of Proverbs chapter 11 verse 24 to 25. So again, the book of Proverbs, church, is
a wisdom book. Kagaya ng Book of James yan ng New Testament. Okay, so wisdom book ang Proverbs. Okay, sabi sa Proverbs 11:24-25, give freely and become more wealthy. Be stingy. Ano stingy? Kuripot. Be stingy and lose everything. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Tingnan natin sa Tagalog. Samahan nyo nga po ako, basahin natin. Ang mga taong Amen. Thank you, Lord, for the reading of your word. So, sabi dito, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Napakarami na nating mga seminars about success na inatinan. Napakarami na nating mga nabasa, books about success. About success. Sabi ng Bible, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. So nakita natin dito yung isang key ng success. Okay. Again, the book of Proverbs shows irony in the kingdom of God. So mapapansin mo, pag binasa mo ang Bible, marami siyang mga opposites sa mga nakasanayan natin bilang tao. Doon sa binasa natin, sabi doon, kapag nagbibigay ka, lalo kang yumayaman. Tama. Kapag nagkukulang ka sa pagbibigay, lalo kang nawawalan. Kaya lagi nating sinasabi, kasabi nga din kanina dito, ng ating pong presider, pag nagbibigay tayo, hindi tayo nawawalan, bagkus lalo kang nadadagdagan. Okay. Now, according to Proverbs 11:24, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman or sumasagana, ngunit ang taong tikumang kamay ay lalong naghihirap. Tama po ba yung nabasa natin? Amen. So wag po kayong magalit sa akin dahil hindi pa ako pinapanganak, nakasulat na po yon. Okay? So, kasi alam nyo, itong mga topic na to, nakakapagtindig kasi ito ng balahibo. Di ba? Kasi natatouch niya yung natatouch niya yung ego natin. Kasi the Bible, actually, in this context, in this passage, the book of Proverbs is so irony. Parang opposite doon sa nakasanayan natin. Kasi sa natural na pag-iisip, parang hindi ito makatwiran. Dahil sa mundo, kapag nagbibigay ka, nababawasan ka. Tama ba? Now, kapag nag-iipon ka, nag-iingat ka o nagtatago ka, mas maraming natitira sa iyo. Yun naman talaga yung nakasanayan natin. At yun ang itinuro sa atin ng mundo. But in spiritual world, yung sinasabi ko sa inyo, alam nyo ba na we are spiritual being? At lahat ng nangyayari sa atin, sa buhay natin, ay may kinalaman sa spiritual nating buhay. Okay. So, yung spiritual principle ng Diyos, iba sa sistema ng mundo. The book of Proverbs is part of wisdom literature. Okay? So ito ay nagtuturo ng praktikal na karunungan kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So dito po, malinaw na ipinapakita na ang tunay na pagpapala ay hindi lang nakabase sa pag-iipon, kundi sa puso na handang magbahagi. Amen. May natututunan so far? Okay. Well, ang richness na tinutukoy dito ay hindi lamang material. Ito ay maaring peace, kapayapaan, maaring relasyon o pabor ng Diyos, or spiritual na paglago. Samantalang yung want, yung mga pangangailangan natin ay hindi lang kakulangan sa pera. Diba? Hindi lang naman yun ang kailangan natin bilang tao. Maaring ito ay kakulangan din sa kagalakan. Diba? Nakakaranas ka pa ba ng joy? The joy of your salvation? Maaring yung want ay kakulangan sa kapayapaan o kasiyahan. Alam niyo po, ang Diyos kasi hindi siya against sa pagyaman. Ngunit gusto niya na maintindihan natin, church, listen to this, that we are blessed not to hoard, but to overflow.
Tayo ay pinagpapala ng Diyos, hindi para lang sa sarili natin. Kasi walang sino man ang nabubuhay para sa sarili niya lang. We are blessed not to hoard, but to overflow. Maging daluyan tayo o mag-share tayo ng pagpapala. Kaya pala tayo binibless ng Panginoon. So, point number 1, generosity leads to true increase. Okay. So, sabi doon sa binasa natin, one gives freely and become more wealthy. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. So, church, baka naman, baka lang, ito ang kulang mo. Sabi mo nga sa katabi mo, baka naman ito ang kulang natin, kaya hindi pa tayo pinapayaman ni Lord. Because generosity leads to true increase. Di ba? Ang pagbibigay ayon sa puso. Sabi natin lagi, well, cheerful giver. Yes, of course. Kailangan talaga natin ayon sa puso natin. Okay. So, pag tayo ay nagbibigay na naaayon sa puso ng Diyos, hindi nawawala sa kanyang paningin. Kaya nga kanina nabanggit din yung Luke 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Siksik, liglig, umaapaw, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. So yung takalan na ginamit mo, the measure ng pagbibigay mo, the measure na ginamit mo, yun din yung measure na babalik sa'yo. Diba? So kung kutsara lang ang ginamit mo, kutsara lang din ang babalik sa'yo. Subukan mong pala gamitin mo. Nakuha nyo yung point? Diba? So, church, sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ito kasi ine-encourage tayo maging generous. Remember this, diba? Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Para bang sowing and reaping, diba? Kung maliit, maliit din ang balik. Kung malaki, malaki ang balik. Pero ine-encourage tayo maging generous. Kapag ang isang tao, church, ay nagbibigay ng bukal sa loob, okay, kasi yan, issue yan lagi. We should give cheerfully. Well, of course, tama naman, biblical yun eh. Pero alam ko, ang pagkakaunawa ko dito is cheerfully generous. Amen? Hindi siya, yung taong nagbibigay ng bukal sa loob, hindi siya talunan. Sa totoo lang, siya ang tunay na pinagpapala. Amen? Kasi ang pagbibigay parang pagtatanim yan eh. Kapag nagtanim ka, hindi naman agad bubunga. Meron bang tinanim mo ngayong umaga, namunga na kaagad mamayang hapon? Well, of course, God can do that. He's God. Pero yung natural process, di ba? Pag nagtanim ka, syempre may proseso eh. Merong waiting period. Hindi agad-agad bubunga. Pero, siguradong may darating na ani. Amen? Kasi hindi naman natin kontrolado, mga kapatid, kung kailan o papaano babalik yung pagpapala. Pero sigurado ako na ang Diyos ay hindi nakakalimot. Amen? So, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng wallet, kundi sa laman ng puso. Amen ba yon? So, yun yung number 1. Kailangan, and itong 2 Corinthians chapter 9 verse 6, we are encouraged to be generous. Kaya, point number 1, generosity leads to true increase. Yun ang tunay na pagpapala, yung tayo maging generous. Now, tingnan naman natin on the other side of the coin. Withholding creates hidden poverty. Ito yung inaakala ng maraming tao eh. Sabi ng Bible, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Be stingy and lose everything. Kasi di ba sabi natin kanina, akala natin pag marami tayong hino-hoard, yun yung nagiging pagpapala natin. Well, sa totoo lang, may mga taong iniisip na mas magiging secure sila kung hindi sila magbibigay. Okay. Pero ang totoo, ang pagiging makasarili ay nagdudulot ng kakulangan. Hindi lang sa material, kundi sa spiritual. Tingnan natin. In Book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 13, sabi dito ni Solomon,
may nakita akong hindi maganda rito sa mundo. Sabi niya, napansin niya eh. May nakita akong hindi maganda rito sa mundo. Ang kayamanang iniipon ng tao ay nakakapagpahamak sa kanya. Ba't ganun? Eh di ba tinuruan nga tayo na mag-save? Masama ba mag-save? Hindi ah. Dapat nga talaga nag-iipon tayo. Nga lang, yung motibo behind saving. Di ba? Baka naman hoarding yon, hindi saving. Okay? So, ano yung point natin number 2? Withholding creates hidden poverty. Okay. So, ibig sabihin, ang kuripot nakakapagpahirap. Okay? So, ito, nabigla ako nung nabasa ko to eh. Ecclesiastes 23:6. Huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot. Meron palang ganun sa Bible. Kahit ito ay masarap. So ngayon tuloy, napaisip ako, every time na may mag-i-invite sa akin na kumain, iisip ko muna, generous ba to o kuripot? Kasi baka mamaya nababiolate ko ng word ng Lord, ha? Sabi ko, bakit meron ito? Huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot. Siguro dahil sa huli isusumbat sa'yo. No? Susumbat sa'yo. Pinakain kita. Ganon. Diba? Tapos sa Ecclesiastes 28 verse 22, ang kuripot ay nagmamadaling yumaman ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal o darating. Ibiro mo, grabe Lord, pati yun. Diba? Pati ba naman yun? Nabanggit mo pa. So, ngayon alam nyo na, pag may nag-i-invite sa inyong kumain, kilatisin nyo muna. Amen. Okay. James 2:15-16. Ito yung pananampalatayang walang gawa ay walang kabuluhan. Sabi po dito in verse 15, halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. At sasabihan mo, pagpapalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagawa ba itong mabuti? So anong thoughts nyo dito? Maraming mga tao o minsan kaibigan natin na alam naman natin na kailangan ng tulong. At meron din naman tayong kakayanan. Church, hindi natin sinasabi na ibigay mo lahat ng tulong. 'Di ba? Pero kahit papaano, pwede tayong tumulong. Tama ba? Ano man yung pambili man lang ng biogesic. Amen. Pero kasi kadalasan tayong mga Kristiyanong nangyari, pag narinig natin yon, sige, I will pray for you. Tama naman, mga kapatid, hindi mali yun. Kailangan talaga ng panalangin. Pero kailangan niya din ng pambili ng biogesic. Are you getting the point? Kasi sabi dito, di ba, ganun nang nangyari. Sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong kabutihan o mabuti? So, sinabi na nga sa yung nagugutom eh. Tapos sasabihin mo pa, ipagpe-pray na lang kita. Ibili mo naman lang ng konting tinapay. Tama ba? So, the Bible, alam nyo, marami sa mga principle ng Panginoon talaga, it's so irony, parang kakaiba doon sa mga nakasanayan natin. Kasi kapag ang puso ay sarado, pati daloy ng biyaya ay natitigil. Ang kamay na laging nakasara ay hindi nakatatanggap. Pag lagi daw ganyan yung kamay natin, paano nga naman tatanggap? Paano nga naman yung new wineskin papasok doon sa old wineskin? Okay, di ba? Tama ba? So may natututunan po tayo. Ang masama, itong masama, may mga kuripot na nandadamay pa. Do you agree? Di ba? May nangadamay pa. Huwag mong tulungan yan. Di ba? Tulungan yan. So, nandamay pa. So, damay ka pa. Kasi ang selfishness ay parang stagnant water, mga kapatid. Kapag hindi ito dumadaloy, nabubulok. Tama ba? Pag ang stagnant water, pag yan, malamang kaya siguro ginagawa yung sa Baguio eh. Ano yun? Sa Burnham Park. Kasi alam ko, stagnant water ata. Siyempre sa katagalan, pag stagnant water, mangangamo yan, babaho yan, mabubulok yan. Pero ang pusong nagbibigay ay parang ilog.
laging may sariwang daloy. Amen. So that's point number 2. Point number 3, those who refresh others will be repressed. Alam mo po, bata pa akong Kristiyano, talagang I'm trying my best na ito ay maiput ko into practice kasi I love this passage. Sabi dito in Proverbs 11:25, the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Sabi sa Tagalog, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Tandaan mo to mga church, listen to this. Isang araw, kapag ikaw naman ay nangailangan, hindi mo alam may tao ding tutulong sa'yo. Totoo yun. May nakaranas na po ba ng ganon? No, hindi mo alam kung saan nanggaling yung tulong. Well, of course, sa Panginoon. Pero, pag ikaw ay matulungin, isang araw pag ikaw man, yung season mo dumating ka sa ganong sitwasyon, di mo alam, may mga tao din na tutulong sa'yo. Kaya napakagandang larawan to mga kapatid. Ang isang taong nagdidilig ay siya ring didiligan. In Matthew chapter 5 verse 7, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. So kapag ikaw ay naging instrumento, sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi lang naman pera ang pagbibigay. Pwedeng pag-encourage, pagtulong. Well, sabi natin kanina, hindi naman masama na ipagdasal. Diba? Merong spiritual refreshment na bumabalik sa'yo. Minsan hindi pera ang binabalik ng Diyos, minsan lakas. Minsan kapayapaan. Minsan breakthrough sa panahong kailangan mo. Napansin niyo ba yon? Na yung panahon na kung kailangan mo, pung, doon lumalabas yung breakthrough. Kasi part yun ng marahil ng mga itinanim mo in the past. So kapag tinulungan mo ang iba sa kanilang season ng pangangailangan, darating ang panahon na may tutulong din sa'yo. Church, si Lord nang nagsabi na nun. Kaya minsan kasi meron tayong fear Meron tayong fear na pag ito ay binigay ko, mawawalan ako. Hindi Church, ako naniniwala ako, mamaya dadating tayo doon. Punta muna natin ito, Ecclesiastes 11:24-25 ulit. Ang taong mapagbigay ay lalong, grabe, sinubukan mo na kung ano-anong mga business. Di ba? Nagtatrabaho ka nga kahit linggo, hindi ka na nga nag-church. Di ba? Ginawa mo ng lahat ng strategy. Ang tanong, yumaman ka na ba? Hello? Tanong mo yung katabi mo, yumaman ka na ba? Ito yung sabi ng Bible Ang taong mapagbigay, yun pala yung susi ng pagyaman. Ha? Yung sa seminar na inatinan ninyo, may sinabi doon, let's talk practical, mga kapatid. Yung inatinan ninyo mga seminar, mga financial conference, mga coaches, di ba? Ano tinuturo sa atin? Tuturo sa atin, mag-ipon. Tama naman yun. Tama yun. Mag-ipon. Ano pa yung tinuturo sa atin? Kailangan maging good steward tayo. Tama yun. Pero may nabanggit ba sila na magbigay? Anong paniniwalaan natin? Yung sinabi nila o yung sinabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang taong tikom ang kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. Ang taong marunong tumulong ay tiyak na those who refresh others, he himself will be refreshed. Sa panahon na ikaw nangangailangan, church, maniwala kayo sa akin, tutulungan ka ng Diyos. Meron siyang gagamitin, meron siyang gagawin. Now, para sa application natin, naisip mo ba na baka ito na ang simula ng pagyaman mo? Hello? Parang yung sinasabi ko sa inyo, di kayo naniniwala Okay, tinan mo yung katabi mo, sabihin mo, makinig ka mabuti. Ito na ang simula ng pagyaman mo. Sabi mo kanina, problema mo yan Binigyan na tayo, church, binigyan tayo ng key ng Bible.
Di ba? Dalawang bagay nakita natin dito, mapagbigay at matulungin. Hindi itinuro ng mundo yun. Hindi itinuro ng mundo yun. Ang itinuturo ng mundo sa mga financial coaching, iba. Na hindi ko naman sinasabing mali. Pero ito pala yung spiritual principle. Church, hindi natin binibili ang blessing ni Lord. I'm not saying that. Pumapasok lang tayo sa prinsipyo ni Lord. Hello? Tama ba? Now, tingnan natin, ano yung dapat nating gawin? Okay. Number 1, be intentionally generous. Hindi ka nagbibigay kapag sobra-sobra lang. Magbibigay ka kahit may sakripisyo. Sister, brother, pasensya ka na. Talagang ito na lang talaga natitira sa akin. It's a matter of life and death. Magkano ba yan, brother? 5 pesos. Sabi natin, cheerful giving. Minsan naisip ko sabi nila, hindi, dapat give cheerfully. Oo naman. Naniniwala naman akong give cheerfully. Pero kung meron kang 5,000 dyan sa bulsa mo at nagbigay ka ng 5 pesos, do you call it cheerful giving? Amen. Pagka nagpatayo, binless ng Lord ng bagong bahay, grabe, bago yung bahay, nakita niya, parang luma na yung mga gamit natin sa bahay. So, ang gagawin niya, anong gagawin? Mag-garage sale. Tama? Tama ba? Siyempre, bebenta yung mga lumang gamit. Pag hindi nabenta tong aircon donate na lang sa church. Tama? Diba? Ganun mentality natin Donate na lang yan lumang, yung halos hindi na nga gumagana. Tuk, 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 tuk. Ganun yung tunog ng aircon. Bibigay pa sa church. Well, hindi naman masama. Pero bakit hindi ba deserve ni Lord yung bagong aircon? Hindi ba deserve ni Lord? Di ba deserve ni Lord? Amen. Napapatingin kayo sa mga aircon, no? Ayan. Ay, meron palang sports fest sa May 30. Baka mamay hinihipo ang puso nyo mag-manager ng uniform. Di ba? Yan, di ba? Baka merong gusto mag-manager ng uniform. Ito na yung panahon na to ng generosity nyo. Ayan, konti lang naman. Siguro mga 40 player lang naman yon. Ayan. So, baka lang. Amen. So, baka hinihipo ka ng Lord nitong mensahe na to ngayon. So, ulitin ko, be intentionally generous. Huwag ka lang magbigay dahil sobra-sobra ka. Magbigay ka kahit may sakripisyo. In Book of Acts, chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Okay, tanungin mo sarili mo, anong gusto mo? Yung ikaw nagbibigay o ikaw yung tumatanggap? Gusto ko ako yung nagbibigay. Ibig sabihin, overflowing ang blessing ng Panginoon. Well, of course, syempre naman, may tumatanggap din naman tayo. Tumatanggap naman at pagpalain ng Panginoon yung mga taong ginagamit niya para tumanggap tayo. Pero syempre, gusto ko din ako din yung nagbibigay. Kasi pag nagbibigay ako, ibig sabihin, I am blessed more than to receive. Amen. Now, tanungin niyo ang sarili ninyo ngayong umaga. Ito lang linggong nakalipas, meron ba kayong natulungan? Sige nga, may natulungan ba kayo itong linggo na to? O may na-encourage man lang ba kayo ngayong linggo na to? Meron man lang ba kayo na ipag-pray ngayong linggo na to? Kasi alam niyo po, hindi lang naman pera ang generosity, maaring yung oras mo. Words of wisdom. Diba? Yung panahon mo at pag-ibig, ano rin yan? Generosity din yan. Now, church ito, tingnan nyo to. You cannot be underwater and not be wet. Tama ba? Pwede ba na nasa ilalim ka ng tubig na hindi ka nabasa? You cannot. Any more than you cannot be under grace and not be generous. Tama? Di ba we believe in grace? We believe in God's love. So, imposibleng hindi ka, kung tinanggap mo yung grace na yon, imposibleng hindi ka maging generous. In 2 Corinthians chapter 8 verse 7 says, see that you also excel in this grace of giving.
Hello? Number 2, application natin, trust God as your source. Huwag kang matakot maubusan kapag nagbibigay. Pastor, sabi, gipit na nga ako eh. Di ba? Gipit na nga ako, tapos magbibigay pa ako. See? See how it's irony? Church, pag gipit ka, senyalis yan na kailangan mo magbigay. Iba, no? Hindi, tatabi ko to para meron ako, hindi. Ako naniniwala ako, pag gipit ka, senyalis yan na kailangan mo magbigay para mag-multiply kung anong meron ka ngayon. Iba, no? Hindi, ikikip ko to. Okay, bahala ka. Ang sabi ng Philippians 4:19, kaya huwag ka matakot magbigay, church, because my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Alam nyo sa Bible, nowhere na makikita mo na sinabi ng Diyos na, sige, sa pagbibigay ninyo, subukan mo ko. In Book of Malachi chapter 3 verse 10 says, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me in this. In other translations, sabi dito, put me into test. Subukan nyo ako. Sige. Says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to contain or to receive it. Alam nyo, pag binasa nyo yung Bible, wala akong nakita na sinabi ng Panginoon, sige, try me in this. Subukan nyo ako. Sige. Kasi, naniniwala ako mga kapatid, pag usapan kasing pananalapi, iba na kasi yung isip natin eh. Diba? Parang laging nasa isip natin, scam. Pero hindi ang sabi ng Bible, sige, put me to test. Subukan niyo ako. Alam mo, marami sa buhay natin, hindi pa natin sinusubukan, nagre-reklamo na tayo eh. Paano mo malalaman? Diba? Kaya nga sabi ng Lord, okay, test me in this. Subukan niyo ako. Kung hindi ko ibukas ang bintana, hindi pintuan, bintana ng langit, at ibuhos sa iyo ang pagpapala na wala ka ng paglalagyan. Wow. Diba? So try me in this, sabi ng Lord. Kasi church, ang tunay na security ay hindi nasa savings account. Diba narinig yun na to many times, diba? Yung mga bagay na ikinakala natin na stability natin, akala natin stable na tayo, hindi, okay na to. Sabi nung isang mayaman, grabe, ang dami ko nang naipon, di ba? You remember that? Di ba, in Book of James, ang dami ko nang naipon, eto na, nakapagpatayo na siya ng barns, di ba? Sabi niya, wala na akong gagawin kundi magpakasaya na lang. Ang sabi ng Lord, isa kang hangal, you foolish. Para saan lahat ng inipon mo, ngayong gabi, kukunin na kita. Remember that story? Di ba? So, akala natin secured na tayo. Yung akala mo, ang dami mong savings, akala mo secured ka na, tapos biglang, naalala nyo, during pandemic, di ba? No, kahit may pera ka, wala kang mabilan, wala kang mabili. So, ang tunay na security ay hindi nasa savings account, nasa katapatan ng Diyos. Yun yung security natin. Di ba, alam natin ng Diyos ay tapat. Alam natin ang Diyos ay faithful, that He will supply all our needs. Alam naman natin yun eh. Diba? Kapag naiintindihan natin na siya ang source, magiging mas maluwag ang ating kamay. Diba? Yung nagbibigay ka, hindi natin binibili ang blessing. Pero may principle kasi. Sabi ng Lord, sige, pag ginawa nyo to, may blessing. So, number 3, create a lifestyle of refreshing others. Mga kapatid, alam nyo ba ang pagtulong at pagbibigay ay dapat lifestyle? Lifestyle yon, di ba? Hindi naman sinasabi dito, wala namang wala namang amount yun eh. Di ba? Sabi nga, yung bukal sa kalooban mo, pero dapat cheerfully generous. Di ba? Hindi yung alam naman natin na nangangailangan pambili ng biogesic, sasabihin mo lang, ipagpe-pray kita. Tama namang ipag-pray. Tama ba? Pero baka naman meron kang konti. Pambili lang ng biogesic. So, wag nating gawing minsanan ng kabutihan. Gawin natin itong lifestyle. Create a lifestyle of refreshing others. Maniwala po kayo, when you refresh others, you yourself will be refreshed.
Sa isang araw, church, hindi mo masasabi isang araw mangangailangan ka din. Pero siyempre, pag tayo ay nagbigay, anong sabi ng Matthew chapter 6 verses 1 to 4? Watch out! Sabi mo gano'n, tingnan nyo bantayan ninyo, sabi ng Bible. Don't do your deeds publicly or your good deeds publicly to be admired by others. Ibig sabihin, huwag ka naman nagbibigay na para kang pasikat lang. Di ba? For you will lose the reward from your Father in heaven. Kaya sabi dito sa verse 2, when you give, sa panahon na ikaw ay nagbibigay to someone in need, don't do as hypocrites do. Kasi ang mga hipokrito, gusto pa nila ipagsabi, di ba? Gusto nga nung, di ba, gusto pa, nakaano pa, kailangan yung pangalan ko nandyan sa, kung kinuha natin yung mga pangalan ng mga nag-donate itong tiles na to, malamang naapakan nyo yung mga pangalan. Di ba? Isulat nyo yung pangalan ko dyan sa tiles na yan, ako nagbigay ng 2 dyan. Sabi ng Bible, di ba? Lord, when you give to someone in need, don't do as the hypocrites do, blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity. I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get. Nakuha na nila yung kanilang reward. Di ba? Pakitang tao. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Tama ba? Wag nang malaman ng kaliwa yung ginawa ng kanan. O ibig sabihin lang, wag mo na i-broadcast. Alam naman ng Lord yun eh. Wag na natin ipagsabi. Kasi yung ginagawa natin in private, ire-reward tayo ng Lord in public. Diba? Give your gifts in private and your Father who sees everything will reward you. So magbigay ng tulong ng hindi pinapakita. Di ba? Kailangan pa ba natin ipopost mo pa sa FB na tumulong ka? Hindi na kailangang i-broadcast pa ang ginawa ng kanan. Hindi na kailangang malaman ng kaliwa. Kita naman ng Lord lahat ng ginagawa natin, lalo na yung pagbibigay natin. You remember the story in book of Mark chapter 12, 41 to 44, yung offering ng widow? Naalala niyo, sabi dito in verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offering were put and watched the crowd putting their money. So, sabi dito, naupo si Jesus doon sa opposite ng offering basket. Nakita niya yung mga taong nagbibigay. Many rich people threw in large amounts, but poor widow came and put into very small copper coins and worth only a few cents. Barya. Di ba nakita ni Jesus yung mga mayayaman, talaga namang ang lalaki. Mga ano pa binibigay nila siguro. Sabi ko nga, siguro kung si Elon Musk magbibigay ng $1 million, barya sa kanya yun. Pero sa maraming tao, yung 1 million pesos ay buhay at kamatayan. Tama? Pero dito, yung poor widow dito, coin na lang yung binigay niya. Pero tingnan ninyo, in verse 43, calling his disciples to him, Jesus said, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all others. They all gave out of their wealth. Mayaman sila eh. But she, out of her poverty, put everything, all she had to live on. Ito yung sinasabi natin, di ba? Na kung kailan ka gipit, doon ka dapat magbigay. Kasi kita ng Lord yun. Kita ng Lord yun para magkaroon ng multiplication, ng increase. Ang nakita niya, mas malaki yung binigay nitong widow. Kung titingnan ng tao, ay milyon-milyon nga binigay ng Lord ng mayayaman, no. Mas maraming binigay nitong widow kasi buhay niya na yun. Last niya na yun. So church, kumusta po ba itong linggo na to? Meron po ba tayong natulungan? Kasi alam niyo po, when we refresh others, He himself will be refreshed. Alam niyo, ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay malinaw. Kapag nagbibigay ka, hindi ka nababawasan, pinagpapala ka ng Diyos. Again, Proverbs 19:17, whoever is generous to the poor lends to the Lord. Anong ibig sabihin nito? Habang ikaw ay tumutulong sa mga nangangailangan, hindi naman kayang ibalik, di ba? Sabi nga, di ba, even nga sa Bible, pag ikaw nagpakain, hindi ito pakain ng kuripot ha, talagang pag ikaw nagpakain, magpakain ka doon sa hindi ka na kayang gantihan o suklian.
So ganun tong whoever is generous to the poor lends to the Lord. Alam mo, ang ibig sabihin nito, paano yung pastor? Paano naman babalik sa akin yung tinulong ko sa kanila? Huwag ka mag-alala. Ang babawi sa iyo si Lord. And whoever is generous to the poor lends to the Lord. Nagbigay ka nun kay Lord. Pag tumulong ka sa nangangailangan, ibig sabihin nun, kay Lord ka nagbibigay. At si Lord naman ang babawi sa iyo. So ang generosity ay hindi pagkawala. Ito ay investment sa kaharian ng Diyos. So kung gusto mong maranasan ang mas malalim na kagalakan, kapayapaan at pagpapala, mga kapatid, simulan mong maging pagpapala sa iba. Dahil ang taong nagpapala ay pagpapalain. Gawin mo to. Naniniwala ako, magsisimula na ang pagyaman mo. Amen? Again, let me repeat this. Someone said, you cannot be underwater and not be wet. Any more than you cannot be under grace and not be generous. Show me the fruit. Diba? You cannot be under grace and not be generous. See that you also excel in this grace of giving. 2 Corinthians 8:7. So may natutunan po ba tayo, mga kapatid? Amen? So balikan ko lang po before we end. So, siyempre, ang gusto ng Lord, maging generous tayo. Because generosity leads to true increase. Ang taong mapagbigay, lalong pinagpapala at pinayayaman ng Panginoon. Next, withholding creates hidden poverty. Yung inaakala mo na yung pagtikom ng kamay mo, yan pala ay nagli-lead to poverty. Mas lalo kang maghihirap. Dahil yung bukas ang kamay, bukas ang puso nun sa pagbibigay. And number 3, those who refresh others will be refreshed. Isang araw, mapapansin mo, church, pag ikaw naman ang nangailangan, meron din taong tutulong sa'yo, gagamitin ng Panginoon. So, be intentionally generous. Huwag ka magbigay dahil sobra-sobra lang. Magbigay ka kahit may sakripisyo because it is more blessed to give than to receive. And trust God as your source. Huwag ka matakot, maubusan kapag nagbibigay. Kapag nakakaranas ka ng kagipitan, senyalis na yan na kailangan mo magbigay para muling i-multiply at increase ng Panginoon kung anong meron ka. And of course, create a lifestyle of refreshing others. Maging lifestyle po natin yung pagtulong. Huwag na nating i-broadcast pa yung ginawa nating tulog. Huwag na nating isumbat pa. Amen? Whoever is generous to the poor, lends to the poor. Si Lord naman ang babawi sa atin. Amen? Amen po ba yun? So, mga kapatid, narinig niyo po yung mensahe ngayon. Isa itong area sa life natin. Isa itong area sa life natin na tinuturuan tayo ng Panginoon dito sa area na itong paano tayo lalong mag-i-increase. Tinuturuan tayo ng Diyos paano maging bukas ang palad natin. Well, of course, hindi lamang sa pera, ha? Hindi lamang sa pera dapat bukas tayo. Dapat bukas din tayo sa pag-ibig sa kapwa natin. Diba? Kung kaya naman nating tumulong sa pinansyal, tumulong tayo. Diba? Yung oras natin at kabutihan, itinuturo din ng Panginoon sa atin yon. At i-empower tayo ng Panginoon na mawala yung takot natin sa puso natin na baka maubusan tayo. Church, hindi tayo maubusan. Pag nagbibigay tayo, lalo tayong nadaragdagan. At lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na, anak, ako ang source mo. Ako ang supply mo. Huwag kang matakot. Diba? At ay panalangin natin sa Panginoon na maging daluyan tayo ng kanyang pagpapala. Kasi habang tayo ay tumutulong sa iba, patuloy tayong pupunuin ng biyaya ng Diyos. Amen po ba yon? So, mga kapatid, nakakalungkot na lagi nating naririnig problema natin to. Well, sino bang hindi may problema? Problema din naman kami sa ganun. Pero
May season kasi na ganun eh. Pero ang plano ng Diyos sa atin, hindi naman against ang Panginoon sa pagyaman. Nga lang, hindi naman tayo pinayayaman o binibless ng Lord para maging hoarder tayo. Binibless tayo ng Panginoon para tayo ay mag-overflow. Diba, ma-share natin. I-share natin yung pagpapala natin. So, ipamuhay natin maging generous. Huwag na natin isipin huwag na tayong magkuripot pa. Kasi patay na si Mr. Kuripot eh. Di ba? Kasi, alam mo, church, kung hindi ko ipipreach sa inyo to ngayon, ibig sabihin nung wini-withhold ko yung blessing ninyo. Kasi ito ang gusto ng devil na hindi natin maintindihan ang principle ng Diyos kung paano tayo sasagana. Di ba? Of course, nandirito na, kaligtasan natin sa Panginoon, sapat na. Nandiyan na, ligtas na tayo. Anumang oras na bawian ng Diyos tayo ay pagsasama niya sa kanyang kaharian. Pero nandirito pa tayo sa ibabaw ng mundo. Di ba? Nandirito pa tayo. At ang plano ng Diyos ay meron tayong pambayad ng bills natin. Sino dito yung nasyak sa Meralco bill? Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin di ba pwede mo magsabihin, punta ka doon sa Meralco, sabihin mo na, born again Christian po ako. Sabi nung cashier, ako din po. Pero bayad po kayo. Tama. Di ba, practical lang na usapan. No hypocrisy. Kailangan natin eh. Pero, church, tandaan mo hindi kasi issue dito yung pagpapalang hinord natin. Hindi. Ang konteksto ng mensahe ngayong umaga, kasi, kapatid, gusto kang pagpalain ng Panginoon. Pero gustong linawin sa iyo ng Diyos ngayong umaga na yung pagpapalang dadating sa iyo ay hindi para sa iyo lahat. Meron para sa iyo, meron din para pantulong. Amen? Meron pagbigay. Meron pantanim. Kaya di ba sabi ng Bible, huwag nating kainin yung pantanim. Itanim natin ulit. Amen? Amen ba yon? So, I declare by faith na itong mensahe na to, though it's short, pero ito ay nagsinkin sa heart natin. Naniniwala ako, kapatid, pag ito'y ginawa mo, lalo na kayong mga youth, nakikiusap po ako sa inyo. Mahaba pa ang lakbayin ninyo. Marami pa kayong dadaanan. There will be so many obstacles. Marami pang pagsubok, marami pang problema. Di ba? Isa sa magiging problema ninyo ay pinansyal. Maniwala kayo sa akin. Gawin mo to, guaranteed ang pagyaman mo. At pag ipinayaman ka ng Lord, huwag mong kalimutan ang kapwa mo. Amen? Hello? Covenant natin Yung mga matatanda, ewan ko ano na yan Yung mga bata na lang muna. Okay, sige, sama na rin kayo mga matatanda. Mga kabataan, covenant natin 10 years from now. Okay, 10 years from now. Pag pinayaman na kayo ng Panginoon, huwag nyo naman kalimutan ng BOCC. Amen. Huwag nyo naman kalimutan tumulong sa kapwa ninyo. Kasi habang ikaw ay nagbibigay, tumutulong, patuloy kang pasasaganain ng Diyos. Amen. Yung mga matatanda na naghihintay na lang ng pagtawag ni Lord, pwede pa. Pwede pa. Be generous. Amen. Share your blessings. Kasi walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Tayo po tayo lahat. We are blessed to be a blessing. Amen.